Okay, so good day for this video tutorial, and we will be discussing about the roof framing plan problems na may kinalaman sa weight ng ating slab and beam, no? Yung kanyang dead load and live load. So, karamihan sa mga passboard problems ay ganito yung problem na binibigay. Magbibigay ng floor plan si Ma'am Praxedes Bernardo. So, given tong floor plan na to, given yan. Tapos, given din yung dead load na load diagram niya. So, ito dead load to. Wala tong so, given yung loadings at saka yung shear and moment diagram. So, ito ang kung mapapansin nyo, KLMNO. So, kumbaga, ito po yung ina-analyze doon. No? So, KLMNO. So, tapos, nakadrawing na yung shear at saka moment diagram niya. No? Tapos, for live load naman, meron rin siyang ibibigay na shear and moment diagram. Dito kasi sa live load, sa dead load kasi is purely all throughout the span ay meron siyang uniform load, no? So kung ano yung dinadala niyang bigat, dito kasi ay pinapa-analyze yung KLMNO. Ayan, no? So kaya dapat magbibigay ng shear and moment diagram para sa dead load ng KLMNO, live load ng KLMNO, ito rin yan. So sa live load kasi, merong pattern loading dyan. Kasi ang dead load ay all throughout ng span, nandun yung bigat niya. Pagka meron naman tayong live load, ay meron siyang pattern loading. So parang ito, merong load dito sa unang span, meron ulit, tapos wala, tapos meron, no? So nung college dati, ang tawag namin dito ay meron wala pattern loading, no? So parang yan, meron ditong loads, wala. So tapos after ng wala, magkakaroon ulit ng meron. Tapos kung 5 span man yan, magkakaroon ulit dito, meron ulit yan, tapos wala, no? So parang ganun yung pattern loading dyan. So first pattern loading ng live load, take note pang live load lang yan, yung ganyan na pattern loading. Meron rin namang isang pattern loading na ganito siya. Okay, meron rin namang pattern loading na ito naman ay second pattern loading. Okay, so yung second pattern loading ay meron wala pattern loading, no? So meron siyang load dito, tapos mawawala, tapos magkakaroon ulit, tapos mawawala, no? So yun yung second pattern loading. Dalawa lang po ang pattern loading ng live load. Yung isa ay meron wala, wala, at yung isa naman ay meron wala, no? So after nyan, meron wala, then maulit ulit siya. Magkakaroon ulit siya ng load, tapos mawawala. Kasi ang live load nga ay movable yung loads niya. Kaya yun po yung pattern loadings natin pagdating dyan, na. Okay. Tapos, sige. Try nating mag-solve ng problem. So, yan po yung pattern loading, and given na po yung shear and moment diagram ng pangalawang pattern loading ng live load na. Ito yung second pattern loading ng live load na mayroong shear and moment diagram. Ito naman po yung una. Ngayon magtataka kayo. Sasabihin nyo, sir, bakit ganun yung moment diagram niya eh? Baligtad naman. Okay.
So, sa iba kasing designer, they are preparing na yung positive moment nila ay nandito sa baba. Positive moment. Tapos, nasa taas naman yung negative moment. Ano kayo yung reason nun kung bakit ganun, no? Kasi parang nakaano siya sa deflection. Parang inano niya, pinattern niya sa deflection. Kasi 'di ba pagka yung bending mo ay positive, ang bending rin ng deflection mo ay nasa baba. No? Anyways, wag kayong malilito. Same lang 'yan kung na ito yung positive at ito yung negative. Nakasanayan lang kasi natin na kung hindi ka sanay na ganyan, di i-visualize mo na lang na ganito yung itsura ng moment diagram niya, no? Ayan, magiging ganyan siya, no? Okay? So, ito yung ating problem. So, which of the following gives the maximum reaction at L, no? So, sa unang tanong. So, given yung mga parameters na yan, total dead load. Pag sinabing total dead load, ay kasama na yung weight ng beam dyan, no? Lahat-lahat na yan. And given naman tayo ng live load. So, syempre, given tayo, the interior beam K element O is to be analyzed for the maximum forces at ultimate condition. So, again, for the ultimate loads, yan po yung formula natin. We have the 1.2 dead load plus 1.6 live load. This is NSCP 2010 and 2015. Okay? So, yan po yan. Diyan applicable yung ating loadings. Okay, then, so, maximum reaction at L. Ito muna yung unang sagutan natin, yung maximum reaction at L. Saan ba nakalocate ang ating L? Dito. Okay, so kung nandyan yung ating L, so mag-focus tayo dyan dito sa ating span na KLMNO. Since yan din naman yung given dun sa problem na diagram, no? Yung shear and moment diagram niya. Okay? So, pero yung L reaction sa L lang ang tinatanong. Okay, so kung L lang yung tinatanong, again, live load, wala tong live load So meron tayo ditong okay, yung ating L ay kukunin natin yung reaction. Doon tayo mag-focus sa reaction. Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, dead load lang po ito, no? Kasi, kaya ko siya nasabing dead load lang kasi wala siyang kasamang all throughout ng span niya ay meron siyang bigat. Ngayon, dahil reaction sa L yung tinatanong, ano tong number na to? Ito yung KLMNO. So, ang gagawin lang natin, para malaman natin yung total reactions sa L, yung reaction sa L due to dead load, ito ay due to dead load. Iyan yung gagamitin na nating formula kasi na-drawing niya na yung shear and nalagay na sa problem yung shear and moment diagram. Nung nag-board exam kami, may board exam problem kami dating ganyan. Given na mismo yung reactions na yan at saka shear and moment diagram. Kasi nga naman, kung ikaw pa magsosolve niyan, ay ubos yung oras mo dyan, no? So, so, meron tayong reaction sa L na 1.143 WL. Base dyan. Kasi ang tinatanong dito sa problem ay reaction sa L. No? So, maximum reaction at L. So, mag-focus tayo dun sa maximum reaction dun sa L. So, that is 1.143 WL for dead load. Ito ay dead load. So, ngayon, ang gagawin mo, i-check mo naman what is the reaction at L pagdating doon sa live load. So, check natin, no? So, kagaya ng sinabi ko kanina, dalawang pattern loading natin. Ilan yung reaction sa L
dito sa meron, wala. Ito ay meron, wala. Pattern loading. So, ilan po yan? Ilan to? Medyo maliit siya no? 1.223. So, reaction sa L ay 1.223 WL. Okay? So, doon naman sa isang pattern loading sa meron wala. Ang reaction dito ay 0.576. 572 WL. So, ito ay reaction sa L. So, kagaya ng sabi niya dito, maximum ang tinatanong. So, kung maximum, pipili ka lang ng combination ng dead load at saka live load. So, ano ba yung ang dead load, automatic na reaction sa L na gagamitin natin, yung 1.143 na. Pero dito sa live load, dalawa kasi siya, merong 1.223 at saka merong 0.572. So, ibig sabihin, sino yung mas mataas na value sa kanila ng reaction sa L pagdating sa live load? Kasi ito ay dead load na yung nandito. So, ibig sabihin, yung mas mataas na value ang gagamitin natin. So, ito po yung gagamitin natin, yung 1.223. Okay? So, 1.223 WL po ang gagamitin nating formula. Ito, hindi na to, no? Kasama. So, bakit kasi dalawa yung kino-compute natin? Kasi, baka mamaya yung isa yung mag-govern kumpara dun sa isang load pattern ng live load, no? So, yung dalawang combination ng reaction sa L po ang gagamitin natin. Ngayon, kung mapapansin po natin, yung ating total dead load ay naka-kilopascal. So, imumultiply pa natin yan dun sa spacing. So, sabi niya dito sa problem, 2.5 CS1, tapos 3 naman daw si S2. Ito yung, kung ilalapit natin yan, ito yung 2.5 meters, tapos ito yung 3 meters. Okay? That is center to center spacing. Okay? So, kung gagawa tayo ng tributary area, okay, kung gagawa man tayo ng tributary area, yung kalahati ng part na to, since yan ay one-way slab, kalahati niyan ay dadalhin ng KLMNO na loadings, na. Then, yung other kalahati ay bibit-bitin naman po ng 3 meters, no? So, ito yung bibit-bitin niya. So, ilan tong magiging spacing na to? This is 2.5. Ilan tong lahat ng to? That is 2.5 over 2. Tapos yung kabila naman ay 3 over 2. So, ilan yan lahat? 5.5 over 2 or 2.75 ba? 2.75 meters. So, check natin mamaya sa solutions na. So, ito yung solution sa book. Ayun o, 2.75 nga. No? O, bakit siya 2.75? Ayan o, pinakita niya dyan sa solutions. 1.25 tapos 1.5 na. Okay? So, to compute for the ultimate load, so, yung ating naka-kilopascal, kasi ang kilopascal, ang unit niyan ay kilonewton per square meter. Ngayon, pagka yung ating dead load, yung weight ng dead load, ay yung dead load natin, na naka-kilopascal, pagka minultiply mo siya sa, yung pressure yon in kilopascal, no? Minultiply mo siya sa spacing, magiging kilonewton per meter siya, no? Or ito yung ating S, no? So, kalahati ng nasa taas, tapos kalahati ng nasa baba. Okay? Yun po yun, no? So, ngayon, para ma-compute natin yung ultimate loads nito, ang W ultimate po nito
ay so meron tayong dead load. Para ma-compute natin yung weight ng dead load. So, 'di ba, ang ultimate natin ay 1.2 para sa dead load. Tapos sa 1.2 sa dead load, tapos 1.6 sa live load. So ngayon, para maging ultimate load siya, so yung ating dead load na na-compute na 12.65, i-multiply natin sa 1.2. So ito po yung lalabas, 15.18. Sa live load naman, yung live load na na-compute natin na 13.2, i-multiply lang natin sa 1.6. So mako-compute natin yung weight ng live load. So para saan kinumpute natin itong para sa dead load at para sa live load? Ito kasing na-compute natin sa dead load, yan yung gagamitin natin sa load pattern ng dead load. Nasaan ba yung load pattern ng dead load? Ito po. Yung na-compute nating 1.143, no? So ang gagamitin mo dito, yung formula para sa dead load reaction, 1.143. Sa ano yung W na gagamitin mo? Yung na-compute mo na ultimate loads na 15.18. Okay? So kaya 1.143 times 15.18 multiply mo sa length. Anong length ang i-consider mo? So yung length ng span. Okay, ang length ng span naman, length 1, length 2, length 3, length 4 ay 8 meters. So pare-parehas po yan, no? So kaya 8 meters po yan pare-parehas. Okay? So yun lang po yun. Kaya ito ay yung L niya na ginamit ay ito, no? So therefore ang malalabas na value ng reaction sa D ay 138.81. Pero hindi pa po yan yung sagot, no? So based from that ay dead load pa lang yung reaction sa D. How about the reaction naman pagdating sa live load? So para malaman natin, ito yung case 1 ng live load. Ito naman yung case 2. So case 1 meron wala. Then for the other one is meron wala, no? Load pattern. Okay? Then from that, so 8 meters 'yan. So sabi diyan reaction sa L. I think mali itong nakasulat, na mali lang ng sulat to. Reaction sa L dapat, no? RL, okay? So ilan yung reaction na ulit dito? 1.223. Yung isa naman ay 0.572. Yan yung nasabi ko kanina. Ang mag-govern is the bigger value, kaya in-x natin yan. At ang nag-govern ay yung 1.143. Okay? So ito yung solution ng book. So the bigger value is the value that we will choose for the live load reaction at L. So 1.143 WL. Yan yung gagamitin nating formula para sa reaction sa L. So 1.143 multiply by W. Ano ba yung W natin? So balik tayo dun sa computation kanina. Ang na-compute na W natin para sa live load ay 21.12. Okay? So kung 21.12 yan, so substitute natin dito yung 21.12. Tapos ilan po yung length niya? 8 meters. Okay? So yan po yung dadalhin mismo ng ating reaction sa L. So ilan po yung total reactions doon? 193.12. So para malaman yung total reaction sa L, yan yung kombinasyon ng reaction sa dead load plus the reaction at the live load. So i-combine lang po natin yung dalawa, 1.2 ng dead load. Ilan po yung dead load natin? Ayun, 138. Okay? So 138.81 plus 1.6 nang na-compute natin sa live load. So yun po ay 193, no? So gamitin lang po natin yung
ultimate loads, no? So the answer for that problem is 475.56 kilonewton, no? Okay, so that is the answer for that problem. So kung yung kanina ay maximum, ito namang problem 2, least ang sinasabi niya. Ayan, least reaction. So ibig sabihin, pinakamaliit na reaction naman daw saan? Sa point O. So balik tayo sa roof framing plan, yung ating framing plan. Sorry, hindi pala to roof framing plan. This is framing plan lang pala, no? So yung O naman nasa nakalocate. Dito naman po nakalocate ang O natin. Okay, so least reaction naman daw po yung kukunin natin. So pagdating sa least reaction, wala na tayong magagawa sa dead load kundi gamitin to. Yung 0.303 WL. Samantalang sa live load naman, pipiliin naman natin yung mas mababang value. Ilan ba yung reaction sa meron wala? 0.442. Positive siya. Yung isa naman ay negative to, no? 0. Negative 0.154, no? 0.154. Bakit ko nasabing negative? Kasi downward yung direction niya, no? Samantalang dito naman sa kabila, positive siya kasi upward to, So sino yung mag-govern sa dalawa? Kung least ang mag-govern, ito ay pataas, madadagdagan siya. So ibig sabihin, hindi na ito yung mag-govern na value. Ang mag-govern na value na is yung least, which is itong 0.154 negative, okay? So yan naman yung load pattern na gagamitin natin para dyan sa problem na yan, no? So for the least reaction at O, so again, ano yung sinabi ko? Ano yung value ng reaction para sa dead load? 0.442. So check na lang natin, medyo maliit kasi yung sulat yan. Dead load is 0.393 WL. Ay, hindi pala yan. Ito pala yan. 0.393 ito. Ito yung reaction ng dead load, no? 0.393. So, yan yung gagamitin natin para dyan. Then, ito hindi na nag-govern yung meron wala. Ang mag-govern ay yung meron wala load pattern, no? So, gagamitin natin itong load combination na 0.393 at saka yung negative 0.154. 154 or 054. So, check na lang natin mamaya, no? Okay. For the least reaction at O, so kagaya ng sabi ko, dead load muna tayo, no? So para sa dead load at O, ang gagawin natin sa dead load at O, ano yung formula? 0.393. Ito yan, no? Okay, so substitute nyo yung 0.393 WL. So 0.393. Ilan ulit yung W ng dead load? 15. Ito yan, no? 15.18. Tapos yung length niya ay 8. So mako-compute natin yung reaction sa D due to dead load. How about the reaction at D due to live load? So ang mag-govern, kagaya nga ng sinabi ko, yung may negative value, which is negative 0.154. Tama ba yung basa ko doon? Negative 0.154. 054. Oo. Napagkamalan kong 1. Okay. 0.054. Okay. So, yan po yun. So, negative 0.054 multiply by W. Yung W na na-compute natin kanina, yung 21. Yun pa rin yung gagamitin, no? Ito. Okay? Tapos, multiply by L na 8. Okay? So, reaction sa L will give us 9.124. Okay? So, the total reactions will be the addition or the sum of the reaction at
reaction at O ng dead load plus yung live load. So 1.2 multiply by yung dead load na na-compute. Ilan ba yun? Ito, yung 47. Okay. 47 tapos yung ating 1.6 ng negative 9.124, no? Okay, so total reactions will give us 42.68. Okay? So that is now the answer for that problem. So for the last problem, maximum moment at L. Ito. So hindi niya sinabi kung positive or negative. So dahil maximum moment ang pinag-uusapan, yung magbibigay ng maximum value ng moment regardless kung positive man siya or negative. Okay? So let us compute for the maximum reaction at L. Okay, so for the maximum reaction at L, so dead load muna tayo, no? So laging ganun, dead load muna ang i-consider bago yung live load. Okay? So for the dead load, sino ang magbibigay ng maximum value of the moment? So medyo malitang sulat. Lapit natin. Okay. Sa baba puro 0.0 something. So ibig sabihin ito yung positive moment natin, ha, wag malilito. Ito yung naman yung negative moment. Okay. So mababa yung mga positive moment natin, no? 0.0 something eh. Ngayon yung negative moment naman natin ay meron tayong negative 0.1. Ibig sabihin, yung 0.1071, yun yung magbibigay ng maximum. Okay? So, yan po yung magiging formula natin, ito or ito, either of the two since parehas lang naman. Okay, so that is the value of the moment. Na, negative 0.1071 WL squared. Yan po yung gagamitin nating formula. So, negative 0.1071 multiply by W. Na-compute na natin yung W ng dead load kanina. Dead load to, so 15.18 multiply by length na 8 meters. Okay? So, yan po. Then, so computing for the value of moment sa D, negative 104.05. Pero again, hindi pa po yan yung sagot kasi kailangan pa natin yung live load. Sino bang mag-govern sa live load? Okay, si meron wala or si meron wala. Okay, so check natin. Ilan ang maximum moment dito? 0.0996 ito. Tapos yung isa naman ay 0.0977. Ayun, meron tayong nakitang 0.1205. I think yan na yung magbibigay ng maximum. Ay, hindi. Dito tayo sa L pala. 0.056. Ano ba yan? Moment sa L. So, tinutukoy niya ay point L. So, mag-focus tayo dito sa point L. Na? So, ang L dito ay 0.1205 ito. 0.1205. Yung isa naman ay 0.05. So, ang mag-govern yung 0.1205 na. So, doon tayo sa 0.1205. Kay meron walang mag-govern eh, no? Ayun, no? Maximum moment. Ayan. So, negative 0.1205 WL squared. Yan na po yung gagamitin nating formula, no? So, negative 0.1205 WL squared. Again, yung W na na-compute natin, W ng live load to, no? So, na-compute na natin yun kanina, 21.12. So, check nyo na lang po dun sa taas, no? Sa pinaka-unang solution natin. Ito, 21.12. Na. Tapos, L squared, which is 8. Okay?
So the total moment at L will give us 1.2 ng na-compute nating dead load. Ilan ba yung dead load na na-compute natin kanina? Itong 104.05. Tapos, plus 1.6 ng live load. Ito naman po yung live load. So, substitute lang. Tapos, ang makakompute nating moment sa L is negative 385.47. So, that is now the answer for that problem. So, yun lang po for this video, and I hope you learn a lot from this video tutorial. Again, this is Engineer Rex, and see you again sa mga susunod na video tutorial. Thank you.